Magandang araw mga kababayan. Abay matindi po ang pag-uusapan natin ngayon dahil ginawan na naman ng issue at kabalbalan ng ating Pangulong Marcos. Siyempre, galing sa mga alipores ni Duterte. Alam niyo po ba yung simpleng pakikiramay ng Pangulo na nire-represent lang ang bansang Pilipinas para magbigay respeto sa yumaong Pope Francis? Abay ginawan ng issue at matinding paninira. At siyempre, ang mainit ngayon at trending, sinupalpal at pinalamon ng katotohanan itong si Inday Sara at Isko ni Attorney Princess Abante. Kung si Sara, matapang na may halong yabang at kabastusan, abay si Attorney Abante, matapang pero punong-puno ng paninindigan. Yan ang pag-uusapan po natin ha. Pero bago ang lahat, paki-like po ang ating mga video, paki-share po at mag-subscribe na din po kayo sa ating channel. Maraming salamat po. Umpisahan po muna natin dito ha. Okay. Dito. Yan. Kasi matindi po tong birada nito eh. At matinding paninira at ginawan ng issue ang ating Pangulo. Eto. Ang aming pananaw dito at obserbasyon sa mga galawan ng mga bangag ay para makapag-photo op o makapag-pictorial, drama-drama itong si Lisa Tanas at saka si Bangag. Not only kay President Trump at dun sa ibang mga world leaders na pumunta doon na kasalukuyang nakikiramay. Sabi ko nga, gagamitin pa nila yung pagkamatay ni Pope John para what? Para magkaroon ng tsansa, 'di ba? Doon sa burol, magpicture mo, abot kamay na nila si President Trump. Ito po ay mga oportunista. Okay, oportunista pala. Unang-una, correction lang, si Pope Francis, hindi si Pope John. Okay? Pangalawa, oportunista. Hindi ba mga oportunista ay yung mga tao na dikit ng dikit dati at suportang-suporta kay Pangulong Marcos at sa ating bayan kuno, 'di ba? Pero nag-aabang, nag-e-expect ng something in return na position sa gobyerno pero hindi ibinigay. Pagiging oportunista na hindi ibinigay, abay biglang bumaliktad, no? At siniraan ang Pangulong Marcos. Yan ang napapala ng pagiging oportunista. Pangatlo, eto, real talk sa inyong lahat, no? Na mga DDS. Eto, diretsahan na, yung tatay ninyong nakakulong sa The Hague, di ba? Sinasabi ninyo, the most respected president ever. At kinikilala ng buong leader ng buong mundo na isa siya sa the greatest president, most respected. Ang tanong, kung talagang totoo yung mga pinagyayabang ninyo, ha? Na respetado yung digong ninyo. Ang tanong, ni bakit ni isa man lang na world leader di man lang siya kayang bisitahin? Sige nga ho, sagutin nyo nga yan. Ni isa sa dinami-dami ng world leaders sa mundo natin, abay kahit ata si Xi Jinping hindi pumunta eh. Yan ba yun? Paano sasabihin yung respetado yan? Papaalala ko lang din na madaming beses na binastos ni Digong si Pope Francis. Sige nga. Sa tingin mo, hindi alam ng mga world leaders yon? Ha? Ang galing nyong manira. Sisiraan nyo ang Pangulo. Sisiraan nyo ang bansang Pilipinas. No? Sa ganitong pagkakataon. Nagawa nyo pa talagang gamitin yan para sa paninira at sa interest ninyo. Pero yung tatay ninyo, paulit-ulit kong sasabihin, wala man lang ni kahit isang world leader na bumisita. Dahil pinagkakalat ninyo na siya ay pinersecute. Kung talagang pinersecute yan, yun nga bakit wala man lang ni isa, no, na nakiramay sa kalungkutan, sinamahan at nagpakita ng suporta dyan sa tatay ninyo? Sige nga. Di ba? Real talk mga kaibigan, wala ni kahit isa, walang pumunta na world leaders para ipakita yung suporta kay Tatay Digong. Wala. Real talk. Eto, hindi itong paninira. Hindi tulad ninyo. Makagawa lang kayo ng issue sa Pangulo. Abay gagawin ninyo. Pero yung sa atin, real talk lang. May nakita ba kayo? I-correct nyo ako. Meron. Siyempre may bumisita ng mga leader. Tulad na lamang ng leader ng bansa natin, di ba? Pumunta dyan si Robin Padilla. Leader yan. Ewan ko na lang. Kayo na lang bahalang kung anong leader siya meron. Gusto nilang kontrolin ang inyong pag-iisip, ang inyong what do you call it,
perception ng taong bayan na wow, ang lakas na yun. Ayan, nakita na sila ni President Trump. Ginagamit nila yung okasyon. Ang kapal na mukha mo, ikaw pa talaga magsabi ng ganyan. Hindi ba yan ang ugali ninyo? Eto mga kababayan ayoko sanang example to pero kailangan ko lang gamitin muna to mga kaibigan Ayan, yun nangyaring trahedya sa Vancouver, Canada. Isang masayang sana na pagsalo-salo ng mga kababayan natin dahil nga dito sa Lapu-Lapu Fest. Pero ito mga kababayan yung sinasabi na ginagamit daw yung mga event, hindi ba kayo yun? Eto, maisog na naman, ginamit nyo itong event na to. Di na kayo nahiya. Eto resibo mga kababayan. Maisog participant! Vancouver! Maisog! Vancouver! Lapu-Lapu Block Party! Here we go! Oh, di ba? Hindi ba ito? Maisog. Ano ba yan? Di ba? Duterte yan. Oh, kapal ng mukha nyo talaga no? Kahit saan, kahit ano, kahit sana, yung pagtitipon ng mga kababayan natin, na kahit anumang kulay mo, maka Marcos ka man, maka Lenny ka man, maka Duterte ka man, sana masaya sana, pero nagkaroon ng trahedya. Pero, gagamitin nyo pa talaga para sa pansarili nyong interes. Pagyayabang ninyo na yung event na yan, event ng mga Duterte, kapal na mukha ninyo. Di ba ginagamit nila ang patay? Hindi naman totoo yan ang kanilang pakikipag-simpatya. Dahil kung totoong matinong tao si Bangag at si Satanas, at hindi nila ninanakaw ang pera ng bayan kung totoong sila ay makatao. Hindi ninanakaw ang pondo ng bayan, okay? Pera ng bayan. Hindi ba may issue ngayon yung amo mo na si Inday Sara? Mapunta tayo dito mga kaibigan. Talagang sinagot at sinoplak ni Attorney Princess Abante yung paninira at yung kayabangan ni Sara Duterte. Eto mga kababayan, pakinggan nyo. Antindi. Talagang sampal kaliwat kanan. Pati yan si Isko Moreno na yan. Nako, hindi nakalusot dito kay Attorney Princess Abante. Pero bago ang lahat, palakpakan muna natin. Bago natin birahin tong dalawang to. Okay? Kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Mangampanya ka, oo. Tama lang naman. Pero yung manira, ugaling kanal talaga. Oo, mga kaibigan. Para bastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang binibiling panahon. Tama. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Aray ko, Isko. Aray ko. Naku po, tindi. Tinamaan na matindi. O sayaw ka na lang, no? Isko po, kapal din kasi ng mukha, talagang hindi yan magiging presidente, Attorney Princess. Yan dalawang to, labo yan. Ngayon pa yung ganyang kabalbalan. Tingnan nyo na lang mga kababayan si Sara kung maging presidente. Tingnan nyo. Lahat tayo kawawa. Presidente nga natin ngayon di ba? Kung bastusin, di ba? Parang wala lang. Ito namang si Isko, pag naging presidente to, yung ugali niyang boy benta, baka di malayong ibenta tayo sa China? Si boy benta to di ba? Anong i-expect natin? Pero again mga kababayan sa tingin niyo magiging presidente itong dalawang to. Kasi sa ngayon, talaga makikita na natin yung tandem nito. Sinasabi nga po nila sais. Di ba? Sais yung nila, team nila. Sara, Isko, sais. Di ba? Numerong pang demonyo. Di ba? Sais, di ba? Numerong pang demonyo. Ayon sa mga eksperto ng mga numero. At ayon na din sa mga eksperto ng mga lola't lolo natin. Di ba? Basta sais. Pang demonyo. Sara, Isko, tandem.
O, di ba mga kababayan? O, binabalik ko lang kung paano kayo mambalahura sa ating mga kababayan. Pero again, mga kababayan, itong mga ginagawa nilang to, abay matindi po talaga ang paninira. Sabi ko nga, yung simple lang na pagpapakita ng ating Pangulo, no, ng pakikiramay sa ating Santo Papa, abay ginawa pa ng issue, matinding paninira. Yung tatay nilang nakakulong, ni isa na world leader, wala man lang po dumalaw. Yan ba yung respetado? Yan ba yung pinipersecute? Kalokohan, di ba? O, alam nyo na, kayong mga DDS, sana magising-gising kayo dyan, no? O, eto yung matapang, si Attorney Princess. Yan ang totoong matapang. Hindi mo kailangan magyabang at mambastos para masabi ka lang na matapang, no? Hindi katulad ni Sarah, di ba? Pasimple. Pasimple pa daw. Simple ba yun? Tahasang nagmumura yan. Sus. Okay mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share natin mga video. Hanggang sa muli, kita-kita tayo ulit mga kaibigan.